Alam mo ba? Nitong nakaraang linggo, nag-viral ang post ni Yana Motovlog dahil sa sagutan nila ng isang pickup driver sa isang kalsada sa Zambales. Umani ito ng iba't ibang reaksyon online, galit, gulo at usapang legal. Ayan ang pick up! Sorry, ano? Mamakit ha? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? Don't tell me. No, you tell me! You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me! Ginagit-git nyo kasi. May side mirror ka, ako wala! Hindi ka gumagamit side mirror mo? Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Ngayon, si Yana ay pinatawan ng persona non grata sa Zambales at posibleng mawalan ng lisensya habang buhay. Sa ngayon, nasa 70 araw ang kanyang suspensyon ayon sa LTO. Sa gitna ng mga insidenteng ganito, lalo nating nauunawaan kung bakit may Road Safety Month at ipinagdiriwang ito tuwing buwan ng Mayo. Base ito sa Proclamation No. 115-A na nilagdaan noong 1966 na naglalayong isulong ang kaligtasan sa lahat ng aspeto ng buhay kasama na rito ang kalsada. Ang Road Safety Month ay nagsisilbing paalala sa lahat ng driver, pasahero at pedestrian ng isang pagkakamali sa kalsada ay maaaring magdulot ng panganib. Ayon sa Department of Health, mahigit 12,000 katao ang namamatay taon-taon sa Pilipinas dahil sa road accident. Pinakamarami sa mga biktima ay mga motorcycle riders at pedestrians. Karaniwang sanhi nito ay bad overtaking, improper turning, speeding, drunk driving, overloading and using mobile phones while driving. Ito ang isa sa mga leading causes ng kamatayan sa bansa para sa mga nasa edad 15 hanggang 29. Sa bawat araw, libu-libong sasakyan ang nakikipagsabayan sa trapiko at bawat segundo ng kapabayaan maaaring humantong sa trahedya. Ang Road Safety Month ay paalala na ang respeto sa kalsada ay respeto sa buhay ng kapwa. Ngayon, alam mo na!